Through the eyes of an orphan, we see pain here on earth. All the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope. It's not the end. We are bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up when we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain, but there is hope. It's not the end. We're bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. Okay, mayong gabi mga kaigsunan ug mga kaigalaan nga nagasunod sa atong programa sa Hope Channel Dumaguete o Negros Oriental Secular Mission of the Seventh-day Adventist. Ako mag-aabi-abi kaninyo karon nga gabi sa pagpaminaw sa mga prinsipyo sa balaan nga kasulatan ug sa espiritu sa tagna nga dunay kalabutan sa kinabuhing Kristohanon ug sa mga kabtangan nga gihatag sa Dios kanila. Karon nga gabi atong pasalamatan ang Dios ug ato siyang pasidunggan nining bulawanon nga kaygayonan nga atong naangkon. Diin kita makapatalinghong pag-usab sa mga pulong sa Dios ug ako nagtuo nga kining mga mensahe nga atong patalinghugan karon nga gabi magatabang sa matag usa kanato nga mahimo tang maayong Kristohanon, maayong mga pinilan sa mga kabtangan nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato.
Sa pagsugod mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ako mong gihangyo sa pagdungo sa inyong mga ulo sa pagampo. Ginoong Dios, dining kagabihon, ikaw ang pasalamatan o ikaw ang pasidunggan tungod sa imong pagkamahigugmaon o pagkamaamumahon ka na mong tanen. Salamat sa kinabuhi ng imong gihatag. Salamat sa pagsustinto sa mong kinabuhi. Karon ni gabi, maminaw mi og mga prinsipyo sa pagkapinialan in relation to property. Nagampo ko nimo Ginoo nga ikaw maghatag na mog interest sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Nagampo ko nimo nga ikaw maghatag na mo og salabutan. Labaw sa tanan, nag-ampo minimo sa imong balang espiritu nga dasig sa mata sa kanamo sa pag-ila kanimo at tag-iya sa tanang mga butang. Tabangi kami sa pagkinabuhi sa imong pagtulunan. Salamat amo ning gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, ang Kristohanon ug ang iyang mga kabtangan mao kini mga kaigsunan ug mga kaigalaan ang atong tun-an niining kagabi. Daghang mga pangutana igsuon nga moabot sa atong hunahuna ug mga pangutana mao kini. Ngano nga ang mga Kristohanon kinahanglan magahisgot mahitungod sa mga kabtangan? Makasala ba ang tao kung ang Kristohanon magahisgot sa mga kabtangan? O gikinahanglan ba ni nga ang hisgutan samtang doon na pa kita kinabuhi? Kini mga kaigsunan nindot nga mga pangutana o kini siya atong tubagon nga pangutana. Ngano nga ang mga Kristohanon kinahanglan maghisgot mahitungod sa mga kabtangan? Dunay mga tubag, mga kaigsunan o mga kaigalaan sa maong pangutana. Sobra mga kaigsunan, 2/3 sa mga parabulo ni Ginoong Hesus nagdeal kini siya mga kaigsunan sa bahandi o sa material nga mga posisyon. Mao kana ang una nga rason nga kinahanglan atong hisgutan ang mga kabtangan niining kalibutan. Okay? Ikaduha nga rason, sobra 2,000 ka mga biblical references nga nagahisgot sa bahandi. 500 lamang mga igsoon mahitungod sa pag-ampo o ubos sa 500 mahitungod sa pagtuo. So, daghan kaayo nga mga biblical references, biblical passages nga nagahisgot mga igsoon ug mga higala mahitungod sa bahandi. Og ang ikatulo nga rason nganong gikinahanglan nato nga hisgutan ang mga kabtangan, ikatulo nga tubag mao kini. Most time of life is spent on activities which have to do with property. Kalabanan igsoon sa atong kinabuhi, atong gigahin sa mga buluhaton ug duna kini siya kalabutan sa mga propiedad nga atong naangkon ug atong ginahandom nga maangkon pagod nato. Okay? Dunay gitawag og stages of life in relation to property. Sa Binisaya pa ni mga kaigsunan, ang mga ang sa kinabuhi nga may relasyon sa mga kabtangan. Number 1 is creation. O sa Binisaya, paghimo. Ikaduha, gitawag og accumulation o kanang pagtigom. Ang ikatulo, kining conservation o pagtipig. O ang ikaapat, kining distribution o pagbahin-bahin. Mao kini ang gitawag og stages of life in relation to property. Doon natin hisgutan igsoon o higala nga naminaw karon kini gitawag og basic considerations on property. Number 1 nga atong i-consider igsoon walay lain kundi mao kini. God is the owner of everything which includes property. Ang Dios mao ang tag-iya sa tanang butang, apil na niya na ang mga propiedad. By the way, dunay duha ka klase igsoon sa property. Kining gitawag og personal property ug ang ikaduha kining gitawag og real property. O ako lang explain niyo para masabtan igsoon na kining mga personal property mao kining mga property sulod sa atong mga puloy-anan. O kining real property mao ning gitawag og house and lot. Additional mga kaigsunan, ang kahoy nga nagtindog sa yuta, makonsider na siya gitawag og real property. Pero kung putlon ang kahoy igsuon, matawag na siya og personal property. So, dunay duha ka classes property. Number 1 is personal property and real property. Okay, ato na sayran mga kaigsunan that God is the owner of everything. O apil na niya na ang mga gitawag real properties. O ang ikaduha, basic considerations on property, all that a person has are a sacred trust from God to take care of and manage. Ang tanan nga naa sa tao mga kaigsunan ug mga kaigalaan, usa kana ka balaan nga gisalig sa Dios nga angay amumahon ug angay imaniho. Og ang ikatulo nga basic considerations on property is God wants us to serve Him with our possessions. Nga ang Ginoo mga kaigsunan, ganahan siya nga ikaw ug ako mag-aalagad kaniya
sa mga kabtangan na atong naangkon. So sa diha nga makaangkon tag mga kabtangan, mga kaigsunan, let us not serve the properties we have, but let us serve God who give us the property which we are managing and which we are enjoying that gives benefits sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Okay. Atong tun-an kini mga prinsipyo igsoon. The number one principles, ang Dios mao ang tag-iya sa tanang butang, apil ang mga kabtangan sa mga tao. Usbon ako, ang Dios mao ang tag-iya sa tanang butang, apil ang mga kabtangan sa mga tao. In English, God is the owner of everything, including a person's property. Ang balaang kasulatan igsoon nagsulti kanato sa Salmo kapitulo 24 bersikulo 1 nag-ingon, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang binisayon, ang kalibutan iya ni Jehova ug ang pagkapuno niana, ang kalibutan ug ang nagpuyo niini. So igsoon ug higala, ang Dios moong tag-iya sa tibuok kalibutan ug ang tanan nga naa sa sulod sa kalibutan, apil pun ang nagpuyo sa kalibutan. Kinsa may nagpuyo sa kalibutan igsoon? The first dweller is no other than the human being. So we are not the owner of ourselves. Dili kita igsoon ang tag-iya sa atong kaugalingon. Ang tag-iya sa atong kaugalingon walay lain kun dili ang Dios higala. Okay? Another passage na makita sa Salmo kapitulo 50 bersikulo 10 nag-ingon, for every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. Ang tanan nga mga mananap sa kalasangan, ako man, ug ang mga kabakahan sa linibok ka mga kabungturan. Igsoon ato makita dinhi that God is claiming ownership. Ownership. All beasts of the forest iya sa Ginoo, ug ang tanan nga mga baka sa linibok ka mga kabungturan. So, God owns livestock. Ang una igsoon, God owns real property and humanity. Sunod, God owns the livestock of the world. Okay? Sunod, sa Hageo kapitulo 2, bersikulo 8 nag-ingon, the silver is mine and the gold is mine, said the Lord of hosts. So igsoon, God is the owner of the financial world. God is the owner of the financial world. So wala good tayo mga salapi inining kalibutan. It is because God is claiming His ownership over money. Not only money or silver, but God owns also gold. Siya mo ang nagdeklarar niya na, siya ang nagsulti niya na, so we don't have the right to claim all of them as ours. God has the right to claim all of them because He is the owner. Og ang 1 Corinto, kapitulo 4, versikulo 7, dunay pangutana diri igsoon nga nag-ingon, what do you have that God has not given you? Unsa man ang naa nimo nga wala gihatag sa Ginoo kanimo. Okay? And if all you have is from God, why boast as though you have accomplished something on your own? Kung ang tanan gikan sa Dios, nganong magapasigarbo man ka nga naka-accomplish ka sa mga butang ingon nga imong kaugalingon? It's a good question mga kaigsunan. Dinhi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, this was penned by Apostle Paul, and this is addressed to all believers that we have to recognize that the things we have, mga butang nining kalibutan nga atong naangkon igsoon, atong naangkon higala, is owned by God. Number 2 principle is everything that a person has is a secret trust from God to be taken care of and managed. Ang tanan nga naa sa tao, usa ka balaan nga gisalig gikan sa Dios nga kinahanglan pag-ampingan. So igsoon, we are just a manager. We are just a caretaker of everything. God owns, and we are just a caretaker. So we have to take care of the property, of the personal property, the real property that God has given us all. Because once we manage properly, the owner is responsible of blessing us and allowing us to entrust more. Dunay duha ka mga pananaw sa pagkatag-iya mga kaigsunan ug mga kaigala. 2 views on ownership. Number 1 view is called world ownership. Kining pagkatag-iya sa kalibutan
O ang ikaduha, kining gitawag og Christian stewardship, Kristohanong pagkapinialan. Atong tan-awon igsoon, o atong tan-awon higala, kining two views on ownership. We will be discussing them one by one. Ang number one is world ownership. O mao kini ang ilang panghunahuna. Mao kini ilang pagtuo. Number one, I am the owner. Ako ang tag-iya. So this is world ownership. Ako ang tag-iya. They don't recognize God as the owner. They themselves are recognizing as the owner of everything. So this is world ownership. Number two, nga world ownership, I am responsible for my success. Okay? Ako ang responsable alang sa akong kalampusan. So this is humanistic perspective, humanistic worldviews. I am responsible for my success. Okay? Ikatulo, I am responsible to no one for what I do with my property. Dili ko responsable ni bisan kinsa kung unsay akong himuon sa mga propiedad nga ni anako. So kining tulo mao ning gitawag og world ownership. So kini nga mga perspective igsuon, wala sila nag-recognize og supreme being. Wala sila nag-recognize og Ginoo nga tag-iya sa tanan nga mga butang. This is worldly perspective. This is a perspective of godlessness nga walay Dios mga kaigsuonan. Ug ang ikaduha igsuon nga worldview, kining gitawag og Christian stewardship. Atong diskubrehon kung unsa ning Christian stewardship. Ang Christian stewardship mao kini, God is the owner, I am His steward. Ang Dios mao ang tag-iya ug ako iyang pinialan. So kini mga kaigsuonan, this is kining Christian stewardship. Number one is a recognition that God is the owner of everything. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanang mga butang o giangkon sa usa ka pinialan nga siya pinialan lamang sa Dios sa mga butang nga iyang naangkon, sa mga butang nga iyang nakita ni ining kalibutan. O ang ikaduha, God is responsible for my success. Ang Ginoo mao ang responsable alang sa akong kalampusan. Igsoon, kamo nga mga estudyante nga nagapadayon sa inyong pagtuon karon, ibutang sa inyong hunahuna, ibutang sa inyong kasing-kasing, ug ilhan ninyo that God is responsible for your success. Nag-ingon ang Dios, without me, ye can do nothing. Wala ko, wala kamoy mahimo. Importante kanato kamong mga estudyante while you are doing your educational journey to continually recognize that God is the source of success. Don't depend on your wisdom because we are not wise. You are not wise. Depend on God's wisdom, and God is responsible of giving you the success. He is going to put you to the pinnacle, to the summit of your educational journey. O kita sa kaduna na mga trabaho, maangkon gyapon nato ang kalampusan kung ato ipadayon ang pag-recognize o pag-ila sa Ginoo nga siya ang responsable sa atong mga kalampusan. So we have to seek God first in everything, and He is responsible of our success. O ang ikatulo sa Christian stewardship is, God holds me responsible for what I do with His property. Nga ang Ginoo naghatag natog responsibilidad sa mga sa atong ginahibo sa mga propiedad. Actually, so we are accountable. We have responsibilities. Responsibilities nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. It is because we are just a manager. We are just a caretaker of the properties which we are enjoying until this very moment. Okay, dunay parable igsoon, the parable of the talents. Akong basahon dinhi ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 14 abot sa 30 sa New International Version nag-ingon dinhi, again, the kingdom will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his property to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. So dinig so ato makita nga God is a giver of talents, and He give talents based on the capacity sa tao nga iyang nakita. Ang usa gitagaan 5, ang usa gitagaan og 2, ang usa iyang gitagaan og usa. Basi mangutana ta igsuon, basi mangutana ta higala, why is it that God is partial in giving?
Igsoon, God knows what is best for you and for me. God knows your capacity and capability of managing sa mga propiedad nga gihatag sa Ginoo nimo. Di siya mohatag og dagko igsoon if you do not know how to manage. If your ability is only good for one or for two, sumo na ang ihatag sa Ginoo. Pero nakita sa Ginoo nga you are able to manage multi talents, then God is going to give you that talents. Sumo na igsoon. So ikatulo, wealth and property have a great potential for good and evil. Kining mga bahandi igsoon ug mga propiedad, doon na kini gitawag og dako nga potential alang sa maayo ug alang sa dautan. Depende sa pag-manage, Kung ang usa ka tawo iyang i-manage pag-ayo, it has potential for good. Pero kung dili niya i-manage, i-mismanage niya, it has great potential for evil. Akong binisayon, ang kadagaya sa mga butang o mga kabtangan adunay dako nga kahimuan sa maayo o dautan. Igsoon o gigala, dunay gitawag og right or wrong use of God's gifts. Right or wrong use of God's gifts. Dunay giingon dinhi, water is a gift of God. Igsoon na kining tubig gasa ni sa Ginoo. Diba gasa ni sa Ginoo ang tubig. We enjoy water, we drink it. Kana is now a commodity. Another, fire is a gift of God. Kining kalayo mga kaigsunen, gasa sabdi sa Dios. The greater a thing's potential for good when used rightly, the greater is its potential for evil when used wrongly. So it is with our possession. So igsoon ang tubig magamit, pero ang tubig makadaot kung dili nimo gamiton sa insakto. Ang kalayo mapudsan. Pero ang kalayo igsoon imong daot gamiton sa dili maayo, makadaot usab. Mausab mga kaigsunan sa mga possession nga atong naangkon, atong nadawat gikan sa Ginoo. So ato i-manage pag-ayo, atong gamiton sa pag-ayo ang mga butang, ang mga propiedad nga gihatag sa Ginoo kanimo o kanako, kanimo o kadako. Si Sister White, doon na siya mga reminders nga makita mga kaigsunan sa Councils on Stewardship, page 323. Og ania mga kaigsunan ang gisulti ni Sister White. This is God's message. Mensahe kini siya sa Ginoo. Og akong basahon, nag-ingon, Satan is much more skillful in devising ways to secure means to himself than our brethren are to secure the Lord's own to his cause. Akong binisayon mga kaigsunan ang maong ideas, maong mga pulong nga gisulat ni Sister White. Si Satanas maayo kaayo sa pagplano og mga paagi sa pagkuha sa mga salapi alang sa iyang kaugalingon kaysa atong mga kaigsuonan sa pagsiguro sa iya sa Ginoo alang sa iyang buluhaton. So igsoon, kung dili nato i-recognize ang Ginoo as the owner of real properties and all properties we have in this world, si Satanas mga kaigsoon, iyan ang kuhaon alang mag-aaron, iyang gamiton sa iyang buluhaton o dili magamit sa buluhaton sa Ginoo. Okay? Which cause is benefited, God or Satan's? Kinsa mang buhat igsoon mabinipisyuhan, ang buhat sa Ginoo o buhat ni Satanas sa mga propiedad nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato? Kinsa man. There are two places in the world where we can deposit our treasures. First, in God's storehouse or in Satan. Doon na may duha kadapit, kalugar, nga diin kabutangan o madeposituhan sa atong mga bahandi. Diha sa balay nga tipiganan nga iya sa Ginoo o diha sa tipiganan sa yawa. Nag-ingon si Sister White sa iyang basahon sa Testimonies, Volume 6, page 448, nag-ingon siya, all that is not devoted to Christ's service is counted on Satan's side and goes to strengthen his cause. Grabe nga pagkasulti igsoon. Grabe pagkasulti higala. Ang tanan nga wala gipahimutang diha sa buluhaton sa Ginoo, giisip kini igsoon nga gibutang diha sa tao sa side sa yawa ug makapastrengthen kini, makapalig-on kini siya sa buluhaton sa kaaway.
Pero ang mga propiedad nga gihatag sa Ginoo nato unya atong gamiton alang sa buhat sa Ginoo, atong ihatag alang sa buluhaton sa Ginoo. Kini siya nakapalig-on sa buluhaton sa Dios. So mangutana ta, which cause is benefited? God or Satan's? Kinsa mang buhat mabinipisyuhan sa mga propiedad nga gihatag sa Ginoo kanato? Ang iya sa Ginoo o iya sa kaaway? We have to choose igsoon para makahimo kita sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Ang mga propiedad nga iyang gihatag sa matag usa kanato must be turned in to the Lord's treasury. To the Lord's treasury. Okay? Doon na giingon diri igsoon, siponing of God's property for Satan's use. Kabalo ba mo unsay kahulugan sa pulong siponing from the word sipon? Kanang pagsuyop ba? Siponing of God's property for Satan's cause. Pagsuyop sa mga propiedad sa Ginoo alang sa kagamitan siyawa. Atong discoveryon igsoon. Unsay gisulti dinhi? Ang binisaya aning siponing pagsuyop sa kabtangan sa Dios alang sa kagamitan ni Satanas. Okay? Nag-ingon si Sister White sa iyang libro, nag-ingon din, no self-respecting Christian would ever sit down and write a check to the devil. But when we distribute all our assets to our loved ones and forget to leave some for the Lord, He effectively siphons off large portions of our property so that these goods can never be used to advance God's cause. Igsoon akong basahon ang sa Binisaya, akong i-translate sa Binisaya. Walay marespetuhon nga Kristohanon nga maglingkod og magsulat og tsiki ngadto ni Satanas. Apan kung ihatag nato ang tanan nga mga kabtangan sa atong mga hinigugma, unya ato kalimtan ang pagbilin og mga kabtangan para sa buluhaton sa Ginoo, si Satanas epektibo siya sa iyang pagsuyop og dako nga bahin sa atong propiedad aron kining maong kabtangan dili maggamit sa pagpadako sa buluhaton sa Ginoo. Igsoon og higala, kamong mga ginikanan nga gihatagan sa Ginoo og mga propiedad, mga real property, daghang kwarta, mga personal property, apil ng kwarta mga kaigsunan. Pero gitagaan sa Ginoo gitawag og real property, mga kabtangan, daghang mga balay, dagkong mga yuta. Sa diha nga magulang nata, atong ihatag ang atong mga propiedad sa atong mga kabataan. Unya daghan sa malimot sa paghatag og propiedad ngadto sa Ginoo. Igsoon ang Ginoo mo'y tag-iya ni anang tanan. Kung imong bilinan ang imong mga anak sa maong mga property, ayaw igsuon kalimti pagbahin ang Dios sa maong property tungod ang Dios mo'y tag-iya ni ana. Kung doon na kay pulo ka anak, doon na kay yuta nga 25 hektaryas, tagpila man ka hektarya ang imong mga anak. Sa pulo nimo ka anak, doon na kay 25 hektaryas, pwede nang imong bahinan mga kaigsuunan og tagtulo ka hektarya. Tagduha ka hektarya. Kunya igsuon, kanang 5 ka hektarya mga kaigsuunan, ihatag na sa Ginoo. May na lang mga kaigsunan nga bisan mamatay na ka, pero nahimo kang kabahin sa buluhaton sa Ginoo. Bisan patay na ka, pero nahimo kang kabahin sa buhat sa Ginoo. You will be remembered by people. It is because you leave a property nga gihatag sa Ginoo kanimo alang sa iyang buluhaton. Alang sa iyang buluhaton. Ikaupat mga kaigsunan nga prinsipyo. God desires of us to worship and serve Him with our possessions. Ang Dios naghandom sa matag usa kanato sa pagsimba ug sa pag-alagad kaniya sa atong mga kabtangan. Sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 9 ug 10, doon gisulti dinhi sa bersikulo 9. Honor the Lord with your substance and with the first fruits of all your increase. Pasidunggi niyo si Yuba sa tanan nimong abot o sa mga inunahang bunga sa tanan nimong mga abot. Versikulo 10, promise sa Ginoo sa mga tao nga nag-una sa Ginoo, nagpasidungog sa Ginoo sa ilang mga kabtangan, sa ilang mga abot. Versikulo 10,
So shall your barns be filled with plenty, and your presses shall burst with new wine. Aron ang inyong mga payag mapuno sa kadaghan, makaangkon mo og bag-ong mga mudaghan ang bag-ong nga mga ubas. Friends, brethren, challenge for all of us. We have to worship and serve God with our possessions. Possessions, each stage of life. Ato kanunay i-worship ang Ginoo sa mga possessions na atong nadawat gikan kaniya. Igsoon doon na gitawag og stages of life in relation to property. Ako na nang gisulti ka ganina, first is creation and accumulation. Kanus aman ni mahitabo igsoon. It takes 40 years to create and to accumulate. So kang wa pa kay 40 karon nga panahon, doon na pa ka sa diha nga mga professional na ka, makatrabaho na ka, you are creating properties and you are accumulating properties. 40 years. Unya, kabalo ba mo, ang sunod nga stage of life in relation to property, ang gitawag og conservation. 10 years. 10 years ang conservation. Kung kabalo ba mo mga kaigsunan, og pila lang kauras ang pag-distribute sa mga properties, dali lang kaigsuon. It's only 2 hours. 2 hours, mga kaigsunan. No, karon mangutan na ta, sa unsa mang paagi igsuon kita makadistribute sa atong mga assets. Dunay mga suggestions din nga gitawag og modes of giving. Modes of giving. Number 1 is outright gift. Unsa man ning outright gift mga kaigsunan? Wala na ko nasulat diha. Ang una, outright gift. Unsa man ning outright gift? Pananglitan, ikaw, you are blessed by God with real property. You are blessed by God with money. Karong panahon na samtang buhi pa ka, makakita pa ka og sa imong hatagan, panghatag mo na gitawag og outright gift. Pananglitan doon na kay yuta. Imong gibahin-bahin ang imong yuta sa imong mga anak, imong gihatagan sa ang imong mga igsuon nga pobre. Ayaw sa mo na gitawag outright gift. Mga kaigsuonan, nakakita ka sa imong gihatagan, malipay ka nga nakita nimo ang tawo nga imong gihatagan. Sa diha nga manghatag sa kwarta, ipatukod og mga simbahan, mao na gitawag og mga outright gifts. So daghang mga tawo karon, mga church members who are blessed by God financially, igsuot ang ilang mga salapi ilang gipatukod og mga simbahan, ang uban gipanghatag og kwarta itukod og mga eskwelahan mga kaigsunan. Dinhi sa Negros Oriental Secular Mission mga kaigsunan doon natahigala. Kasing-kasing niya mga kaigsunan Adventista og iyang ginikanan Adventista og ako nahibawan Adventista ni siya mga kaigsunan. Kabalo mo, dili siya dalo, muhatag siya mga kaigsunan og daghang salapi, nakapatukod siya og mga eskwelahan diri lang sa Negros Oriental. So praise the Lord na that person is touched by God with His Holy Spirit, nakahimo siya sa gitawag og pagpanghatag, gitawag outright gift. Iyang gihimo kini mga kaigsunan samtang buhay pa siya. So mao ning gitawag og modes of giving, outright gift. Ang ikaduha mga kaigsunan kining gitawag og donations. Donations. Modonate sila sa mga churches, modonate sila sa mga foundations, modonate sila sa gitawag mga charitable foundations. Monigsoon, modonate sila sa mga corporations. Ang ilang purpose mga kaigsunan sa uban nga mga donor, it is because they want to experience the joy of giving. Doon na po uban nga modonate igsoon because they wanted to be known. Pero igsoon akong gituhan na the basic reason why they give, it is because they wanted to experience the joy of donating, the joy of giving. Og ang ikatulo nga modes of giving igsoon kining about wills, kanang paghimo og mga will and testament. In other places of the world, sa Amerika, sa Canada, sa Australia igsuon, kung doon na kay mga property, unya wala kay mga manununod, unya mamatay kay igsuon, ang government mao'y mukuha sa imong property. Mao'y mukuha sa imong property. So igsuon, dili lang kumuhatag og detalye mahitungod sa wills, how to make will and testament, pero dinhi lang ko mga kaigsunan, og ang ikaapat kining trust og uban pa and others. Pero I will not be discussing this one by one. Kinirang outright gift, donations, igsoon, mo'y akong gitagan og dako nga pagtagad, dako nga panahon nga akong gi-explain ninyo mga kaigsunan.
Ang tao, igsuon nga mohatag siya og donations, gitawag siya og donor. Ug ang mga tao, mga kaigsunan nga mudawat og donations, they are called donee. So igsoon, be a donor and make the church corporation, make the church where you are a member, choose charitable foundations na mahimong mga donee of your donations because they have good intentions of helping those who are in need. Igsoon, si Sister White sa Councils on Stewardship, page 328, doon na siya ay tambag. Nag-ingon din siya, in distributing your property, remember the needs of your spouse and children, but do not forget God's cause. So in disposing of your property to your relatives, be sure that you do not forget God's cause. Igsoon, ang atong mga anak, they are legal heirs sa mga property na gihatag sa Ginoo kanato. Igsoon, sa moabot ang panahon na may pakaghuna-huna igsoon, palihog bahina ang imong mga propiedad aron dili mahimo nga issue of conflict sa imong mga kabataan. Kay base maguba ang ilang relasyon, mga kaigsunan, it is because sa mga property nga imong gibiyaan. Kay wala nimo gibahin sa imong mga anak sa diha nga may pakaghuna-huna. Ayaw paabot igsuon nga sila na magbahin-bahin kay base unyag dili magkasinabtanay. Ikaw na ang mo devise, ikaw na ang mo assign sa maong mga property sa imong asawa ug sa imong mga kabataan. Kung doon na po kayo nakita nga imong mga igsuon nga pobre kaayo, wa taw kabalayan, pwede igsuon imong hatagan sa og yuta aron din sab siya makabalay. Do not be greedy, my dear friends. Share and you will experience the joy. Bisan pag mamatay ka igsoon, mamatay ko higala, we will always be remembered by people. We will always be remembered by people because you are mindful. You are mindful. You think of them and you allow them to experience, enjoy the property nga gihatag sa Ginoo. It is because you are practicing generosity. So igsoon, labaw sa tanan. Sa diha mubahin-bahin ka sa imong mga property, sa imong mga anak, sa imong asawa, sa imong mga igsoon. Don't forget to share a property for the Lord. Sa Iloilo, mga kaigsunan, ang Central Philippine Union Conference Corporation of the Seventh-day Adventist nahimo igsuon nga doni sa daghan kayo mga kaigsunan sa property nga gihatag. Ang uban tag 90 hektaryas, tag 30 hektaryas, karon igsuon nindot kaayo gipang-develop sa West Visayas Conference of the Seventh-day Adventist. Diri sa Negros Oriental, mga kaigsunan, doon natay usa ka eskwelahan. Ang sa Maitom Bautista Taiko is the Memorial Elementary School. Kana ngayon tayo igsoon, usa ka hektarya, gihatag ni former mayor sa Shaton, nga Adventista, kaniya Adventista igsoon, nga mao si Bautista Taiko igsoon. Namatay si Bautista Taiko, gitukuran og eskwelahan, mga kaigsunan, ginganlan og Bautista Taiko Memorial Elementary School. Namatay sa igsoon, pero buhi ang iyang pangalan. Patay siya kung nahimo siyang kabahin sa buhat sa Ginoo. Why? Because when he disposes property to his children, wala niya gikalimtan, mga kaigsunan, pagbahin ang Dios sa propiedad nga gihatag sa Dios kaniya. Igsoon, some important Bible passages on property. Doon natin mga pipila ka mga biblical passages may tungod sa property. Igsoon, basic considerations on property. Okay? So, basic considerations on property. God is the owner of everything which includes property. Ang Ginoo mao tag-iya sa tanang butang apil niya na igsoon ang mga propiedad. All that a person has are a sacred trust from God to take care of and manage. Ang tanan nga naangkon sa tao usa lang kana nga gisalig sa Ginoo kaniya nga iyang amumahon og iyang imaneho. Ikatulo, wealth or property have a great potential for good and evil. Ang bahandi ug ang mga propiedad dunay dako nga potential alang sa kaayuhan ug alang sa dautan. Ikaapat, God wants us to serve Him with our possessions. Ang Ginoo ganahan sa igsoon nga mag-aalagad kita kaniya sa atong mga kabtangan nga iyang gihatag kaniya. Igsoon,
God is the owner. Doon ako'y gitranslate direksyon niya akong ipakigbahin sa inyo about God's ownership. God is the owner. Akong basahon, wala gayud ta na nag-iya sa bisan unsa sa panahon sa atong hamubo nga pagpuyo ni ining kalibutan. Ang Dios nagpahulam sa kalibutan kanato samtang ania pa kita dinhi. Sila mga butang sa Dios sa wala pa kita miabot dinhi. Og ang Dios mupahulam ni ana ngadto sa uban sa panahon nga kita mamatay. Ang mga butang nga atong naangkon sa wala pa kita niabot iya sa Dios. Kita magakalipay lang ni ana sa madali nga panahon. Mao na mga kaigsunan. When God created Adam and Eve, He entrusted the care of His creation to them and appointed them trustees of His properties. Igsoon o gigala. Because God is the owner. Tungod ang Dios mo'y tag-iya, ang tao is just a caretaker or manager. Ang unang buhat nga gihatag sa Dios ngadto sa tao mao ang pagmaniho o pag-amuma sa iya sa Dios niining kalibutan. O kini nga mga buluhaton wala gayud na usab. O kini kabahin sa atong katuyuan karon. Everything we enjoy, igsoon, is to be treated as trust that God has placed in our hands. Ako binisayon, ang tanan nga atong ginakalingawan, kinahanglan nga atong tagdon ingon nga mga sinalig nga gibutang sa Dios sa atong mga kamot. The Bible says, what do you have that God has not given? Unsa man ang naa nato igsoon o gigala nga wala gihatag sa Ginoo kanimo. And if you have if all you have is from God, o kung ang tanan nga naa nimo gikan sa Dios, why boast as though you have accomplished something on your own? Ngano igsuon nga kita magpasigarbo man sa atong na-accomplish nga daw ato kung ang tanang mga butang iya sa Dios. Igsuon si Sister White, doon na siya reminder, o kini nga reminder, iya kini sa Ginoo, iyang gisulat. Nag-ingon din. Satan is much more vigilant, keen-sighted, and skillful in devising ways to secure means to himself than our brethren are to secure the Lord's own to His cause. Grabe ni Igsoon, grabe ni Gala. Ang kaaway nato, among iyawan, naningkamot siya, skillful kay siya sa pag-secure og mga means, mga kabtangan alang sa iyang kaugalingon kaysa ato nga mga kaigsuonan. Aron magamit sa buhat sa kaaway, dili magamit sa buhat sa Ginoo. Igsoon og higala. Ang atong Dios naghandom sa matag usa kanato nga kita magasimba kaniya ug magaalagad kaniya with our possessions. Igsoon dili nato simbahon ang mga kabtangan nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Sa diha nga makadawat kita og daghang mga kabtangan, mga panalangin gikan sa Dios, ato siyang simbahon ug ato nang himuon nga handom kanunay sa atong kinabuhi. Daghang mga tao igsoon kani atong panahon pobre pa, matinumanon silang nag-aalagad sa Ginoo apan sa diha nga miasinso na sila mga kaigsunan, sa diha nga miasinso na sila sa ilang pagpantrabaho, miasinso na sila sa ilang kinabuhi, ilang gikalimtan ang Dios mga kaigsunan. Kaniadtong panahon, akong nabasahan mga kaigsunan, kaniadtong panahon sa Ministry Magazine, kaniadtong panahon igsuon sa Amerika, ang mga Methodist friends nato mga pobre pa. Pero sa diha nga nagpatinumanon sila sa pag-alagad sa Ginoo igsoon, gipanalanginan sila sa Ginoo. Nahimo silang mga dato, daghan silang mga property nga gihatag sa Dios kanila. Igsoon, ang ilang mga kabataan were blessed. It is because they were inheriting the property nga gihatag sa Ginoo sa ilang mga ginikanan. Pero kabalo ba mo igsoon sa nahitabo? The first generation were converts. Second generation igsoon ni asinso. The third generation mga kaigsunan nalimot na sa Ginoo. Igsoon og higala, dili kita malimot sa Ginoo. Sa diha ang makadawat ang mga possessions, it is because it is God who owns everything. It is God who bless us with those
possessions and widows' property. Hinaot mga kaigsunan nga kining mensahe nga atong nadungog mahitungod sa atong mga property nga gihatag sa Dios. Kining mensahe igsoon atong nasabtan og labaw sa tanan atong kinabuhian in order for us to give glory to God and in order for us to be more blessed, and our children will be blessed too, and our children will be faithful na mag-aalagad sa Ginoo. It is because they have seen our faithfulness in serving the Lord and in managing the real property or the properties that we have been receiving from our God. Ang Ginoo magapakamayo o magapanalangin kanatong tanan. Akong gihangyo ang tanan sa pagdungo sa inyong mga ulo, mag-ampo sa Ginoo. Ginoong Dios nining kagabihion, dayigon ka na magpasalamatan na ikaw ang Dios nga tag-iya sa tanang mga butang, mga Dios nga naghatag kanamo sa mga butang, Dios na nalangin namo mga kabtangan. Tabangin mi Ginoo nga ikaw among simbahon samtang kami mag-enjoy sa mga panalangin nga imong gihatag sa matag sa anak. Tabangin mi Ginoo nga dili malimot kanimo. O kuha Ginoo sa among hunahuna kasing-kasing ang kinaiya nga dili minatago. Ulihi og kinaiya nga minatago. Ulihi og kinaiya nga maghunahuna sa imong buluhaton. Aron bisan kami Ginoo mamatay, we will be remembered. It is because we have returned something to your church for the propagation of your kingdom. Bless one and all this evening. Thank you for listening us. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Through the eyes of an orphan, we see pain here on earth, all the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope. It's not the end. We are bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow. There will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up when we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain, but there is hope. It's not the end. We're bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow. There will be no pain. There we will see
our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally.